shoot ko to. Magbabasa ka ng aklat ni Propeta Daniel. Oh, magsimula ka na. Mga tropa, alam mo yung feeling na everyday, parang may bagong problema ang Pilipinas. Pagising mo, balita tungkol sa korupsyon naririnig mo. Pagtingin mo sa bintana, binabaha na pala kayo. And pag check mo sa Facebook, may lindol pala somewhere kahit di mo naman naramdaman. And then, may paparating pala na super bagyo. Kaya napapahinga ka na lang talaga ng malalim minsan at magtatanong na, Lord, bakit ganito yung buhay? Bakit parang season 10 na yung mga problema pero yung solusyon nasa season 1 pa din? Pero habang nag-emote ako minsan, bigla akong naalala ang aklat ni Daniel. And I'm not talking about Daniel Padilla or Daniel Radcliffe if you want Hollywood. I'm talking about Daniel the Prophet. Kasi si Daniel, ang buhay niya, punong-puno ng sakuna. Pwedeng gawing Netflix series or teleserye or anime, pwede rin. May corrupt officials, may leaders na nagpa-power trip, may justices, greed, abuse of power. At sa gitna ng lahat ng iyon, there were still faithful people who did the right thing. At yung tatlong tropa niya na sina Shadrach, Meshach, and Abednego, sila yung mga literal na nagsasabing, tiwala lang kay Lord. Kahit binabagyo, binabaha, nililindol ang buhay. Pero ito yung nakakatuwa. Kahit gaano pa man kagulo ang paligid, nanindigan siya sa kanyang pananampalataya. Hindi dahil chill lang yung mga nangyayari. Hindi chill yung itapon ka sa kuweba ng mga leon. Daniel stood firm kasi alam niya that God is still in control. Ulitin ko, ang buhay ni Daniel ay parang Pilipinas. Chaotic, unpredictable, may mga plot twists every week. Pero, sa gitna ng lahat, may Diyos na gumagalaw. At yung mga pangitain ni Daniel, kung tayo may signal number 5 at red rainfall warning, siya may beasts, empires, angels. It's like a full cinematic universe. Pero ang ending, God's kingdom wins. Kahit gaano pa man katalamak ang korupsyon, kalakasang baha, o kagulo ang ating gobyerno, God's kingdom wins. Kaya kung ikaw, bilang isang modernong Pilipino na nabibigatan na sa responsibilidad sa trabaho, sa pamilya, sa relationships, or sadyang napapagod ka lang sa mga nangyayari sa ating bansa, inaanyayahan kitang basahin ang aklat ni Daniel. Malay mo, doon mong marinig ang kailangan mong marinig, makita ang kailangan mong makita, na ang Diyos ay may plano pa sa atin. At hindi niya tayo pababayaan. At ang ending ng kwento is hope. Pag-asa, kapatid. Pag-asa. At kung ayaw mo pa rin maniwala, eto. Wala na. Magbabasa ka na talaga.